kapayapaan. Sa iyong pagmamahal, Panginoon, salamat, dakilang Diyos. Ikaw po ay Diyos na mabuti, dakila at tapat. At ikaw ang Diyos nagbago ng aming buhay, Panginoon. Salamat nga po, Panginoong Hesus. Salamat. Dalangin ko ang lahat na makakarinig nito. At sa abutin ng tinig na ito, maging pagpapala po ang salita mo ngayong hapon, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen. And amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, God plan and we must work. Kung ano po yung plano ng Panginoon, kailangan po ay gagawin po natin. Ano ang plano ng Panginoon na kailangan natin gawin? Tanong, may ipinapagawa ba sa iyo ang Panginoon? Sa akala mo kaya? Mayroon. Lahat naman. Walang hindi may pinagagawa ang Panginoon. Una, kailangan tayo ay makakilala sa Panginoon. Ipinagagawa yon. Siya ay mula sa langit, bumaba sa lupa, at at tayong lahat ay kailangang makakilala sa Kanya. Okay? So, sabi ho dito sa ating binabasa, sabi ho sa Genesis 7 at Siyam. Ano po yung sabi doon sa 7? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Pagkagawa ho ng langit at lupa, lahat, gumawa ho siya ngayon ng magiging tao doon po sa halamanan ng Eden. At ang una po niyang ginawa ay si Adan. Ano po? So, ang sabi doon, mula sa alabok, tayo po'y mula sa alabok. At bilang tayo mula sa alabok, babalik din ho tayo sa alabok. Di ho ba? Ano ho ba yung alabok? Yan yung lupa. Yan ho ang tinatawag na alabok. Tayo'y babalik sa lupa dahil tayo po'y mula sa lupa na ginawa ng Diyos. Ano? Pagdating po ng Siyam, tignan ninyo, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy. Makinig kayo. Lahat na uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Gayon din ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa masama at sa mabuti. Kapatid, kahit ho ang Panginoong Hesus, kapatid, kahit ho ang Panginoong Hesus, siya rin po ay nagtrabaho. Maliwanag po ba? Tandaan natin na kahit ho siya ay Diyos, siya ho ay nagtrabaho. Sa papaanong paraan, siya po'y nagtanim ng mga punong kahoy. Nagtanim ng mga prutas na alam po niya na kakailanganin natin. Ngayon po, kailangan natin, ano ho ba yung mga punong kahoy? Ang punong kahoy na kanyang itinanim, yan pong ginagawa nating mga bahay. Yung malalaking puno yan, kaya mayroon, yan po ang Diyos po ang nagtanim. At kaya tayo may nakukuhang santol, may nakukuhang kalamyas, may nakukuhang kung ano paman, dahil po ng tanim ng Panginoong Hesus. Kapatid, at iniibig ko po sa Panginoon, mahal ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay mahal ng Diyos. At dahil tayo'y mahal ng Diyos, kung kaya nga po, naglagay ng mga punong kahoy na kailangan na itinanim niya. Nanay, dito ho kayo dumaan at sarado pala doon sa kabila. Sige, magandang hapon po. Okay. Ngayon, so, kahit ho ang Panginoon, nagtrabaho din. So, ito po kaya sabi doon, ang plano ng Diyos, kailangan tayo ay magtrabaho. Hindi ho ipinagbawal ng Panginoon na huwag kang magtrabaho. Kaya lang, kailangan kong magtrabaho, yun pong tamang pagtatrabaho. Hindi ka man lalamang, hindi mo aabusuhin, sa tama lamang po. Ang binigay pong halimbawa ng Diyos, pag nagtrabaho, magtrabaho ka, kumbaga sabihin natin, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pagtapos, uuwi ka na ng bahay,
kakain at magpapahinga. Hawag yung mula umaga hanggang 24 oras na nagtatrabaho. Hindi po yun tama. Pagka ganun ang ginawa mo, hindi magtatagal ang buhay mo. Bakit? Susuko ho itong katawang ito eh. Hindi mo aabutin ang 70, hindi mo aabutin ang 80, baka 50 pa lamang na maalam ka na. Bakit? Inabuso mo ang katawan mo. Pero kung ito'y iningatan mo, kaya nga ho may gabi at araw eh. Ang gabi, matulog. Ang araw, magtrabaho. Alas 6 hanggang alas 6, okay. Pero pag nag-alas 6 na, gabi, para na sa iyong katawan. Kumain, mamahinga, matulog, pagkagising, kumain uli ng almusal, saka ka uli magtrabaho. Pag yan ay hindi mo iningatan ng katawan mo, ano mangyayari? Magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, sisisihin mo ang Diyos. Huwag mo sisisihin ng Diyos. Ikaw ang may kasalanan dahil may gabi at araw na ibinigay. Maiintindihan natin sa mga susunod pa nitong ating pag-aaralan. Ano po? Sabi pa rin ho doon sa Pahayag 22, versikulo 3 at 5. Patapos na po yon. Ang pahina po noon ay 337. 337, Pahayag 22, versikulo 3 at 5. Okay, 3 at 5. Sabi doon, pamansimula ako sa 2. At umagos sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga. Isang uri sa bawat buwan. So bawat buwan mayroon hong bumubunga na ito ang kakainin mo. Sabi doon, nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon niyon. Wala roong makikitang anumang sinumpa ang Diyos. Sabi ho doon sa 5, dooy wala ng gabi, kaya hindi na sila nangangailangan pa ng ilaw o liwanag sa araw, sapagkat ang Panginoon Diyos ang magiging liwanag nila na maghahari sila magpakailanman. Kapatid, alin ho ba ang sinasabi dito? Ito pong sinasabi sa aklat ng Pahayag. Kapag tayo po ay namatay na at kinuha na ng Panginoon, kukuhanin po yung ating espiritu, hindi po itong katawang ito. Saan ka man dalhin? Adoration, libingan ng mamamayan, yung po doon sa Balatero, kung saan man. Inilagay ka man sa yung St. Peter, o ano man lalagyan. Pag nailagay ka doon, once na nawala na ang hininga mo, ang iyong espiritu ay bibitaw sa iyong katawan. Tatandaan natin ha, bibitaw sa katawan at pupunta kung saan siya nararapat. Kapag ang tao ay hindi tumanggap sa Panginoon, intindihin nyo maigi, kapag hindi tumanggap sa Panginoon nung siya'y narito pa sa lupa, paghiwalay ng katawan, paghiwalay ng kaluluwa mo sa katawan mo, doon siya pupunta sa naglalagablab na apoy. Ito po ay impyerno, maliwanag. Ngunit, kapag tinanggap mo ang Panginoon ng totoo, at ginawa mo yung kanyang pagtawag sa iyo, tinugon mo, ano mangyayari? Paghiwalay ng katawan mo, paghiwalay ng espiritu, papunta ka doon sa langit. Ito po ang maganda. Tingnan niyo. Anong sinabi sa 5? Sabi doon, dooy wala ng gabi, kaya hindi na sila mangangailangan pa ng ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoon Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Kapatid, masarap kapag tayo po'y kinuha ng Diyos. Bakit? Ang sabi, walang dilim. Bakit walang dilim? Dahil ang Panginoon po ay banal. Yung pong kanyang liwanag ay nakakasilaw.
At ang maganda po doon, ang iyong pangalan, nakalagay po sa noo. May pangalan ka doon. Halimbawa, si Marcelo. May pangalan, Marcelo. Kilala yan ng Diyos. Sino ba? Si Solomon. Nakalagay din doon. Kilala yan ng Diyos. Lahat na nilagyan ng pangalan ay kilala ng Diyos. Kaya nilagyan ng pangalan, sila'y tumanggap sa Panginoon. Pero yung mga tao po na hindi tumanggap sa Panginoon, walang pangalang makikita dahil doon sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po ako nananakot at wala naman akong karapatan para kayo takutin. Ang gusto ko lang maunawaan ninyo, mag-isa inyong mahal sa buhay. May panahon pa po. May panahon pa para maiwasan mo ang dagat-dagatang apoy. Habang may panahon, huwag mawalan ng pag-asa. Ano ang susi? Pananalangin. Kaya nga ho, muli nabuksan na ang atin pong intercession at ang atin pong pagbasa ng Biblia tuwing Martes, alas 6:30 ng hapon. Sa Huwebes po, si Pastor po ay magtuturo na uli at dahil nung isang linggo kaya hindi ho siya nakapunta, nag-training ho siya sa Kalapan. May mga bagong aral na uli na ituturo siya sa inyo. Na ito ay makakatulong, ito ay pwedeng magbigay liwanag at lago sa ating buhay espiritual. Ano pa? Okay. So, kung nais mong maranasan ang sinabi sa Aklat ng Pahayag, hawag mo na ngayon. Ayaw mo pa naman siguro mamatay. Pero kung kinuha ka ng Panginoon, wala na ho tayong magagawa. Ang lahat po ay may takdang panahon. Pero bago dumating ang takdang panahon, kailangan tanggapin at maging handa. Pero ang pagtanggap po, madali lang eh. Bibigyan ko kayo. Madali ho ang pagtanggap. Halimbawa ngayong oras na ito, hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, may dumating na pastor. Ako yon. O sino man. Pero ang gusto ng pastor, kayong lahat ay maligtas. At magkakaroon po doon ng pananalangin. Ano po ang gagawin panalangin? Ang pagtanggap. Pag sinabing pagtanggap, mananalangin ang pastor at sasabihin ng pastor, gusto ho ba niyong tanggapin ng Panginoon? Sabi naman ninyo ay upo. Dahil una pa sinabi na niya na ang hindi tumanggap ay may impyernong nakalaan. So dahil sa sabing impyerno, natakot ka na. Okay. Sumunod ka. Pagkasunod mo, di ba dadating uli yung mga iba-iba pang linggo? Naroon ka pa ba o wala ka na? Maaring naroon ka pa, maaring wala ka na. Kapatid, ang totoong nagmamahal sa Diyos, hindi nagsasawa, kundi patuloy mo itong sinasaliksik at patuloy mo siyang kinakatagpo sa kapamaraanan ng pananalangin. Kapatid, sa panahon ho ngayon, bigyan ko lang kayo ng maigsing clue. Sa panahon ho ngayon, mga kapatid, napakapeligro na po ng mundo. Bakit? May cellphone, may TV, may radyo, may mga periodiko. Alin man dito at hindi ka naging maingat, pwede kang ibagsak nito, lalo na ho ang telepono. Bakit? Sa aminin ninyo siya, hindi. Pero hindi ko ito ginagawa, pero nakikita ko. Marami kang makikita doon, sasabihin sa iyo, friend ka ta. Gusto kita. Gusto mo bang yumaman? Yun ang mga tanong. Siyempre, ang salitang gustong yumaman, sa wala, halimbawa, wala kang pera, hindi mo ito tatanggihan. Di ba? May ipapakita yan. Ikaw ay padadalhan ko ng 50,000. Bay, malaking halaga ang 50,000. Ano? So, ang 50,000, ikaw naman kakagat. Hindi mo na, mag-iisip ka. Pero dapat kadaan, hindi yung titigil eh. Sasabihin, oh, bakit hindi mo pa tinatanggap ito? Ito ay para sa iyo. Ganon. So, sige, araw-araw, wala yung sawa na magpapadala sa iyo ng mga iba't ibang ipapakita. Ito ang aking bahay, ito ang aking rancho, ito ang aking lahat. Nandun na. Naku na. Ang tawag doon,
nakumbinsi ka na. Ang sabi ngayon ng tao, babae man o lalaki, magpadala ka ng iyong pangalan. At ikaw ay padadalhan ko ng, sabi natin, 20,000 muna. Pero pag pinadala mo ang iyong pangalan, magpapadala ka sa akin ng sabi natin ay 500 laang. Dahil yung 500 ay para madali kong ipadala yung 20,000. O di ito na. Ay ang kapalit na may 20,000 ba't hindi ka magpapadala? Ito na. Napadala. Naku nga. Isang linggo na. Nung pirmiro, mayat maya ang tawag. Nung naipadala 500, wala na. Ano ang tawag doon? Scammer. Huwag ho kayong magpapadala sa mga scammer. Ang scammer ho, sabi ko sa inyo, yan ho'y gawa ng kadiliman. At sa ngayon, ano ang naririto sa mundong ito? Puro kadiliman. Salamat at may Kristong Panginoon na nagbukas ng pintuan para sa iyo at para sa akin. Kapatid, madali ho ang pagyaman basta sa Panginoong Hesus ka. Hindi ka nga mayaman. O ito, hindi ka nga mayaman dito, pero may yaman ka doon sa kabilang buhay. Masarap po ang yaman sa kabilang buhay. Ito po ay pag tayo kanina, yung sinabi ko, wala nang wala nang dilim, purong liwanag, dahil ang kasama mo ay ang Panginoong Hesukristo. Alsin mo sa kaisipan mo ngayong oras na ito, sino man ang nakakaranas ng ganito, panahon na para itakwil mo ang gawa ng kadiliman. May kamay tayo, may paa, may isip, may puso. Magtanong ka, Panginoon, alisin ba ako kung ano ang aking natanggap na mali? Dahil Panginoon ang namayani sa isip nyo, dadalhin ho kayo sa maling katuruan. Ngayon ho, tandaan ninyo, minsan makikita mo, sabi, teka, namatay si Marcos. Yan, namatay daw. Makikita mo na may nakahiga Patay nga naman. Bakit ito kinabukasan magsasalitan ulit sa TV? Hindi ba ako kayo nag-iisip doon? Isa pa, si Tulpo, yun dilana ako naluko nun Sabi, patay na daw. Pero ako naman humaingat sa ganyan. At dahil mayroon daw nagtangka sa buhay hanggang daw sa binaril. Nakahiga, naiyak pa nga yung asawa. Ay kinabukasan doon sa 2:00 na kanyang programa, nandun na buhay. Kaya mula ho noon, kapatid, hindi na ako pwedeng makuha pa ng anumang bulaang pagtuturo. Mali ho yun Kaya alisin na ho ninyo sa inyong kaisipan kung kayo ho ay nakakaranas ng ganito. Tanggalin na ho ninyo. Sa Diyos lamang po tayo magtitiwala. Sa Diyos lamang po tayo aasa at siguradong tayo po ay may tagumpay. Marami ho ang naluloko dito. Ito ho, totoo ito. May kaibigan ho ako, siya ho'y patay na ngayon. Ang kaibigan ko ay taga Puerto. Siya ho ay marunong sa totoong buhay. Nalimutan ko lang kung anong kinatapusan niya. Pero siya ho ay mga edad na nito hong mamatay mga 60 plus. Ang pangyayari doon, ano ba yung apam? Ano yung apam? Kano? Garito si apam. Garito ang pagkapangyari doon Ang sabi ni apam, siyempre nakita yung picture na, ang pangalan ho ng babae ay Lydia. Nakita ni apam na magandang babae si Lydia sa tingin niya. Ari naman si apam, nagpakita din ng picture. Hindi yata naman kanyang picture, nagpakita lang. Okay. Ngayon sa madalit salita, ang sabi ni apam, magpadala ka sa akin ng 250,000 at padadalang kita ng 500,000. Abangan naman. Amakan mo 250, ang kapalit ay 500,000, 500,000 yun. Nung una, hindi pa ho naniniwala si Lydia. Pero sa araw-araw na hindi nagsasawa si apam, isang araw, ito hong babaeng ito, namatay na rin ho ang kanyang asawa, ito ho'y medyo may kayang buhay. Pero ayaw hong payagan ng mga anak, dahil ang sabi ng anak, iisa ho ang anak ng babae, ang sabi ng anak ay, okay maniwala mama, hindi yan totoo. Hindi totoo. Ang nangyari, nagsangla ng lupa yung babae. Nagpadala. Pagkapagpadala, may kapalit na 500 nawala si apam. Ang nangyari ho doon, itinakwil ng mga anak.
Siyempre nagalit yung mga anak dahil yun ay kayamanan na nila na ibininta ng isinangla ng kanyang ina sa pag-aakalang may kapalit na 500,000. Nung nagalit ang mga anak, pinalayas ho yun. Ngayon, nung napalayas, may pinuntahan doon sa pinsan ko. Ikinuwinto, garito, gayon. Hanggang sabi niya, pagkadaan niya tahon mga ilang araw, umalis na din siya doon. Bumalik sa kanilang bahay. Pagbalik sa kanilang bahay na stress. Pagkatapos na siya na stress, nadala ng ospital. Stress Parang yung nagkoma pa ho yun. Pagkadaan na sa linggo namatay. Nasaan si Apan? Napadalhan ng 250, nawala na si Apan. Yun po, ngayon ang ginagawa ng kadiliman. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magpapadala sa mga garito't hindi ho yan totoo. Ang inyong pag-aralan, kung kayo po ay nalulungkot, ito. Hindi ho ito apam. Ito po yung totoong salitaan ng Diyos, totoong pagpapala at magbabago ng buhay natin. Maring totoo naman na dapat tayo magtrabaho at yun naman ang sinabi ng Biblia magtatrabaho, pero may pagkakataon tayong makikita na ang pagtatrabaho natin ay may hangganan. Ano pa? Sabi pa rin ho sa Exodo 2:20, versikulo 9 at 11. Exodo 20 9 at 11. Ito po yung sinasabi. Sabi ho doon, pakinggan ninyo ito, napakahalaga ho nito. At dito, magmula sa tayo sa 8. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Okay. O pagdating ho ng Siyam, 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat tapusin. Ibig sabihin, di ka ho itipito. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 6. Pero 6 ito pero 7. Ang 7 ho ay linggo. Ito na. Okay. Ano ang sabi sa 7? 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magtrabaho sino man sa inyo, kayo at ang inyong mga anak at aliping lalaki. Kapatid, sa 6 na araw, kulang pa ba ang 6 na araw para magtrabaho ka? Sa isang taong naalipin ng trabaho at pera, kulang ang 6 na araw. Kulang. Pero ang sabi mo dito sa Biblia, tapusin mo daw lahat ang gawain mo sa looban ng 6 na araw, Sabado. Tapusin mo na yon. Kung ano man yung dapat mo tapusin, tatapusin mo na. Pagdating ng linggo, hindi ho buong maghapon, katulad po dito, 3:00 ng hapon. Dapat bago dumating ang 3:00 ng hapon, nandito na ho tayo sa loob. Yun ho ang tunay na pagsamba sa Diyos. Huwag kang magpapahuli. Hindi mo ba naisip? Ang Diyos ay pinaghihintay mo. Ha? Nakakahiya yata na yung Diyos na totoo, pinaghintay mo para sa iyo. Pero okay lang kung halimbawa, ngayon nahuli ka. Pero sa susunod, dapat po tayo ay handa. Tanghali pa ng 12:00 ng tanghali, handa na ang damit. Handa na nakaligo ka na. Kung gusto mo'y matulog ka. Pero pag nang 2:00, bumangon ka, 3:00, nandito ka na sa simbahan. Bakit? Ano ang sinabi? 6 ay iyo, 1 oras o 2 oras. Akin naman, sabi ng Panginoon.
Alam mo ba ninyo kapag ito ginagawa natin? May pagsubok, may problema, may kahinaan, may sakit, o anuman. Pero ang pinakamaganda, yung comforter mo ay ang Panginoong Hesukristo na pinaglingkuran mo lang ng 2 oras. Ha? Ginawa ko ng 2 oras. Alas 3, alas 4, alas 5. Ito ho ba naman ay makakabigat pa sa inyo? Samantalang yung 6 na araw ay ipinasulo na sa iyo. Magtrabaho ka na. Gumawa ka na. Pero, tatandaan mo na yung gabi, ipahinga mo naman. Ha? Magpahinga ka. Huwag yung pati gabi. Kaya pinagtapos ay nataga ka. Ay, ikaw ay nagpuputol ng niyab. Gabi. Oh! Mga kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. At dahil tayo mahal ng Diyos, may araw, may gabi. Ha? Ang gabi, para ikaw ay makapagpahinga. Wala hong mananatiling malakas at malusog kapag ikaw ay abusado sa katawan mo. Maliwanag po ba? Ang abusado sa katawan, ang punot dulo ay sakit o kaya'y kamatayan. Pero tayo pong lahat ay mamamatay. Walang hindi mamamatay. Ha? Ngayon, dahil sa inalagaan mo ang katawan mo, ang Diyos rin ay mangangalaga sa iyo. Naintindihan ho natin. Kaya kailangan mahalin mo ang iyong katawan. Pag minahal mo ang katawan mo, mamahalin ka rin ng Diyos. Di ba? Alagaan ang ibig sabihin. Sabi pa rin ho doon sa 2 Tesalonica 3. Dalawang Tesalonica 3, 10 at 12 2:65. Sampo at 12. Ano ang sabi sa 10? Sabi ko sa 10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat makainin. Oh. Pero yung araw ng linggo, ibigay mo sa Panginoon. Ha? Kailangan ho tayo magtrabaho dahil ang Panginoon po ay nagtrabaho din. Ha? Pagdating naman ng 12, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Ano hong ibig sabihin? Sa inyong mga ginagawa, gawin ho ninyo ng tama. Hindi ho tayo nang lalamang, hindi ho tayo nang dadaya. Paano tayo mandadaya sa ating trabaho? Ganito yun. Halimbawa, sa isang opisina ka nagtatrabaho. Pag nagtrabaho sa isang opisina, may time record, katulad sa atin sa barangay. Sa barangay, bago ka makasweldo, may time record kung anong ginawa mo. Nakalagay doon, time in, time out. Time in, alas 8, pumasok alas 9. Kumuha ka ng 1 oras. Pero ang nakalagay mo ay alas 8. Hindi naman kita ni Kapitan. Di ba? Hindi, may ginawa, wala kang ginawa, pero sabi mo may ginawa ka. Panluloko mo yun. Time out. Pag time out, dapat sabihin natin ay kailangan lalabas ka ng alas 12. Kumbaga. Pero lumabas ka ng alas 11. Ninakaw mo na naman ng 1 oras. Di ba? So, hindi po gayon. Dapat tayo po ay tapat. Tapat tayo at ang Panginoon po ay tapat din sa atin. God is a faithful God. Sabi doon, may nakakakita o wala, gawin mo ng tama. Di ba? So, sa lahat po na nagtatrabaho na may mga time out, time in, ilagay po natin sa tamang oras kung kailan tayo pumasok. Kung sabi alas 8, 7:45 papunta ka na doon. Gagawin mo na yon.
Kung ang sabi alas 12, eksakto mong alas 12 bago ka umalis. Yun po ang tama. Wala kang dinaya at wala kang nilamangan. Ano? Okay. Ano pa? Galacia 1:15. Galacia 1:15. Ang pahina po ay 2:17. Galacia 1:15. Sabi ho doon sa 15, ngunit dahil sa kagandaan loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Ayan, kita ho ninyo. Kapag pinili ka ng Diyos, ito ho'y si Pablo ang nagsasalita. Si Pablo ho, bago ho siya naging lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay siya ho ay marami hong pinatay na Kristiyano. Nakatulad natin dahil hindi ho siya maniwala sa salita ng Diyos. So, pero si Pablo ho ay tinawag ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi pa siya naiilagay sa bahay bata ng kanyang nanay. Siya pala'y pinili na at hinirang. Kaya nung dumating sa tama at itinakdang panahon, naging lingkod ho siya ng Diyos. Ang kanyang mga ginawang kasalanan, hindi ho ito tiningnan ng Diyos. Pinatawan niya ang kasalanan ni Pablo at ginawa hong katulad natin na naghahayag ng salita ng Diyos. Sino man sa inyo na nais gamitin ng Diyos, sa ayaw mo at sa gusto, gagamitin at gagamitin ka ng Diyos. Kapatid, walang matanda, walang bata, pag tinawag ka ng Panginoon. Tatandaan natin yan. Sabi mo, wala kang alam. Sabi ng Santiago, ang walang alam, lumapit sa akin, ikaw ay aking bibigyan. Ako ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ito, minsan, kaya wala kang alam, ikaw ang umaayaw sa mga alok sa iyo. May mga seminar, may mga ginagawa tayo dito. Ang oras 6:30, dadating ka alas 7. O hindi ka pa nga dadating. Paano lalalim? Paano ka lalago? Di ba? Kailangan po, pag-aaral sa Biblia, pagtuturo ng salita ng Diyos, laging tayo po'y nakaabang. Ngayon, minsan wala kang panahon magbasa ng Biblia, hindi mo maintindihan. Dahil yung banal na espiritu, ang ating espiritu, hindi maunawaan. Hindi natin maunawaan ang sinasabi. Pero kung ikaw ay umaattend sa mga seminar, ipinapaliwanag po ito. Kaya maiintindihan mo at lalalim ka. Nakakaintindihan mo tayo. Bakit baga kayo tahimik na tahimik? Palakpakan natin ang Panginoon. Aba, dumali na naman eh. Huwag po kayong seryoso. Magandang nakikinig kayo, pero dapat nandito sa ating puso, ha? Huwag kayong maging seryoso. Gusto ko yung masaya kayo. Nalalabas tayo dito. Kung ibig sabihin ko, kung tayo man ay sa itinuturo ng Panginoon, parang nasatamaan tayo, okay lang yun. Maganda yun. Pag may tama, may sugat. Sino magpapagaling ng sugat? Si Kristo pong ating Panginoon. Hindi masama ang masugatan, lalo na kung dahil sa salita ng Diyos. Ang masama kaya nasugatan, nalaseng, nakipag-away, yun ho ang masama. Ano ho? Masugatan ka na dahil yung aral ngayon ay tama sa iyo. Parang sabi mo, hindi na lang ako pupunta sa isang linggo. Maka ito, alam nito ang aking ginagawa. Wala ho akong alam kung ano ang inyong mga ginagawa. Ang banal na espiritu at ang ating aral ngayon na panahon lamang. Ano po? Ano pa po? Sabi ho doon, gawa 20. Gawa 20. 8 at 10. Ang pahina po nito ay ang pahina 20 175.
Gawa 20, versikulo 8 at 10. Sabi ho sa 8, basahin natin. Maraming, ito ho, dito may tama na naman tayo ha. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalan ay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok. Ayan ha? At nakatulog ng mahimbing. Oh, nahulog siya mula sa ikatlong palapag ng kanyang, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya, ng kanyang kinaroroonan. Kaya't patay na siya ng buhatin. Aba, huwag kayong tulog ng tulog ha. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhik si Pablo, nagpira-pirasyon ng tinapay at kumain. Kapatid, sa haba ho ng pagsasalita ni Pablo, nakatulog na itong si Eutico. At sa kanyang pagtulog, hindi niya naintindihan, nakaupo ho yun sa bintana Hindi niya naintindihan na sa sarap ng tulog, nagpatak na. Mula sa ikatlong palapag na pababa, ang sabi ng mga tao ay patay na. Ngayon, bumaba si Pablo at tinignan binuhat. Sabi ni Pablo, hindi siya patay, buhay siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Sana walang makatulog na mahuhulog. Ay, mababa naman ang kahuhulugan. Walang problema na. Pero ang ito ang aral doon. Pag tayo ay nakikinig ng aral at salita ng Diyos, sana pakinggan lang nating maigi. Kung ang ating matay, minsan dumarating ho yun yung parang ikay antok na antok. Pipigilan natin. Ang ginagawa ko nung ako'y tagapakinig pa lang, ang ginagawa ko, gayaan ka, kurit ko ng kurit ang aking kamay. Ngayon, parang magigising ka Pagka yun ay sinunod mo yung papikit ka ng papikit, talagang makakatulog ka. Ay baka kung magising kayo, lahat inakaalis ng tao. Di ba? Ano ha? Okay. Sabi ho doon sa unang Pedro 2:9, unang Pedro 2:9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos pinili upang maghayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagang. Kapatid, ito po yung sinasabi kapag pinili ka't hinirang ng Diyos, tinawag ka, hindi ka makakatanggi. Gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Pwedeng sa pagkanta, pwedeng sa pananalangin. Intercessor ho ang tawag doon. Napapansin ho ba ninyo bakit si Kuya lagi ang natatawag? Si Kuya ho, hindi nyo napapansin, siya ho ay mayroong gift para sa pananalangin. Lahat ho tayo ay mayroong ibinigay na talento ang Diyos. Kaya lang hindi ho ito natin natatanggap dahil hindi ho natin sinasanay ang ating sarili. Yan naman ho mga katulad ni May, ni Marites, ni Donald, yan naman ho mga 101. Alam ko yung 101? Yun yung sintonado. Ngayon hindi na sila sintonado. Bakit? Binago na ho sila ng Diyos dahil nagpagamit na ho sila sa Panginoon. Tayo naman, maaring wala pa tayong kakayanan para tayo maghayag ng salita ng Diyos. Pero kapag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon, sabi nga ho na Santiago, ang walang kaalaman lumapit sa akin at aking bibigyan. Ako ay sagalang magbigay, hindi ako nanunumbat. Walang matanda, walang bata po dito. Okay. Sabi ho doon, Exodo 31, 1 and 6. Exodo. Lumang tipan po yun.
Ang pahina ho nito ay 85. 1 bago pupunta ka ng 6. Sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Beelzebul na anak ni Uri at apo ni Hur at mula sa lipi ng Huda. Exodo 31 verse 1 and 6. Sa 6 ho, sabi doon, pinili ko rin para makatulong niya si Ahulaab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila'y gumawa ng lahat ng iutos ko sa inyo. Ganito po, lahat po kayo may kanya-kanyang talento. Merong magaling magawa ng bahay, merong magaling magawa ng karsada. Ano? Yun po ay biyaya sa atin ng Diyos. At mayroon naman na tinawag ka para ikaw ay magpagamit sa Panginoon. At bibigyan kanya ng katulong. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tinawag o kung mag-alala, bibigyan ka ng katulong para kayo ay magkasama. Halimbawa, evangelism. Halimbawa, sabihin natin ay si Marites. Si Marites ay kailangang may kasama. Pag sinabing samahan, sasamahan mo yon. Hanggang sa kayo pareho na rin marunong. So, ikaw naman na marunong, ihahayag mo naman doon sa iba para dumami ng dumami ang mga nakakilala sa Panginoon. Maliwanag po ba? Okay. So, ito po ang ibig sabihin, ano ho yung tawag sa atin ng Diyos? Sabi, kaligtasan, at tayo ho ay magsilbi sa Panginoon. Sabi ho, lahat ng trabaho ay mahalaga. Ano mang klase ng trabaho at ayon sa Panginoon, ito po ay kagamit-gamit. Ano po yung sinabi? Colossus 3, 22-24. Colossus 3